At isusunod natin ngayon, ito, hindi na rin ito halos dito sa Quezon Province. Bagamat hindi taga Quezon, hindi na rin kakaiba kapag narinig ninyo at nakita ang kanyang itsura, no? Sapagkat palagian na rin natin nakakasama ito pagdating po sa mga ganitong gawain. At ibibigay po namin sa inyo ang isa pa rin po sa talagang sabi nga po ay maaring hindi laang nila sinasabi ito po mga magagandang katangian ni Quezon, maaring tinataglay din nila sa kanilang pagkatao. Ano po? Kaya ang kasunod po na magbibigay sa atin ng kaalaman, hayaan nyo at bigyan nyo tayo ng pagkakataon na siya magpakilala. Ang ating pong kasunod na panauhin tagapagsalita ay kasalukuyan nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communications sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa Antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang Pangulo at ng Bayani Biographies, Andres Bonifacio, naglathala na rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko, naging orihinal na panelista ng The Bottom Line with Buy Abunda sa ABS-CBN at consultant ng History with Lord TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado ng GMA7. Lumikha ng Showtime Television segment na ngayon ay isang columns sa Abante tuwing linggo. Nagsusulat din ng columns sa The Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa pinakaaktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Muli po, kasama natin ngayon, ipinakikilala, Ginoong Michael Charleston Xiao Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong batiin si Sir Jeans, no? Napakaganda ng boses. Napakaganda. Sana, pangarap ko lang yung boses na ganyan kahit nagbo-broadcast din ako. No? Set up lang mic, sir. Maganda talaga yung boses niyo. Ako, natutuwa ako kasi napadali ni Ma'am Adelia yung aking gagawin ngayon. Kasi at least yung ideolohiya ay kanya nang naipaliwanag sa atin. So, hindi na ako masyadong doon na lang ako doon sa naging mga aksyon at aral sa kanyang buhay mismo. So, maraming salamat, ma'am. Binabati ko din si Jen Remanes at saka si Jiggy Nacorda. Itong si Jiggy na ito pala yung nagsundo sa akin doon sa Hermano Puli Lecture. Siya pala yung nag-invite sa akin. Actually, hindi na bago, yung aking pagsasalita sa Quezon. Sapagkat nagsalita rin ako, hindi lang tungkol kay Hermano Puli sa Lukban, kahit doon sa rehimiento ng Tayabas na marker, doon sa pagbubukas nito doon sa Fort Santiago. Quezon yan, ang mga nakapasok, tanging nakapasok sa Fort Santiago na rebellion sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos nangyari pa yan, birthday ko, January 19 to 20. Imaginein mo yon noong 1843 bilang paghiganti kay Hermano Uli. Ito pa, si Jiggy din, ewan ko kung si Jiggy nandun, pero sa Tayabas, yan, na-invite din ako tungkol kay Manuel Quezon. Baka hindi na siya kasama doon. At syempre, kahit dito sa madami na. Sa Sabado nga, meron din po ako doon sa Hatagan. Doon sa, doon sa kay Ryan Palad. Tungkol sa Banahaw. So mamaya malalaman niyo kung bakit malapit sa akin ng lalawigang ito. Binabati ko rin si Sir Alberto Bay. Yes. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagsalita ngayong araw na ito. Sisimulan ko na po.
Salamat muli sa inyong pag-invite sa akin. Karangalan po makasama kayo ngayon. Bukas po, meron din po akong webinar. Ito naman ay magfo-focus doon sa papel ni Quezon doon sa world history, kumbaga. At makakasama natin dyan ang ilan sa mga mahalagang tao, no, ng ating lalawigan at ng ating bansa. Kay si Ma'am Leni Robredo at saka si Sir Manolo na apo rin ni Quezon. So sa mga sa mga kabataan ito, Youth Advocates of the Philippines Region 4. Kapag meron ho kayong mga katanungan, mga kaibigan, subscribe YouTube naman po. Subscribe YouTube. Kung kayo'y guro, marami po tayong binigay ng mga materialis dyan para magamit po natin sa online learning. I-follow niyo rin po ako sa Facebook, Instagram at Twitter. At ang mga websites ko po na shoutchua.net, nandyan po ang mga larawan na pwede nyo gamitin sa inyong mga slideshows at mga ilang impormasyon mula sa Showtime na aking programa sa telebisyon noong unang panahon. At gayon din ang bangkanixiao.wordpress.com. Yan po mga kaibigan. Ang mga iba't ibang mga website na inyong matutunghayan ng aking mga readings sa klase. bangkanixiao.wordpress.com. Baka makatulong po sa inyong online learning, mga kaibigan. So, sinusubukan ko lang yung radio voice ko. Okay. Mahalaga na ipakilala ko sa inyo yung aking lola. Yan po si Ching Chua, no? At ako po ngayon nasa Tarlac, dito po yung nakatayo dati yung kanyang tahanan. At ako po yung maliit na batang yan. Si Ching Chua po ay dati po bago pa kasalan ng lolo ko, isa po siyang public school teacher din, kaya ho ako nahilig sa kasaysayan dahil sa pagkukwento niya. Si Ching Chua po ay dating Constancia Derecho na taga Mauban, Quezon. Siya po'y pinanganak sa Mauban. Maubanin po ang roots ko. No? Sa Mauban, ang kilala po siya sa pangalang Chansing. So si Tia Chansing, ang tawag, kilala siya doon. So yan ang makikita natin na papapasukin ko lang itong nasa waiting room. Yan, admit. Okay. Admit all. So mga kaibigan, yan po yung lola ko. At kaya mahalaga sa akin ang Quezon. At makikita nyo, nagbabakasyon din kami dyan nung unang panahon. Yan po ang Bundok Kalbaryo ng Mauban. At nandun po ang napakagandang Rizal Monument na antigo na rin. At ayun po ako, noong 1991, nung una kong pagpunta sa Quezon. So, yan po ang dati po ang yung kalsada po papuntang Mauban sa Kalukban. Baku-baku pa. Takot na takot ako pa mahulog yung bus doon sa sa cliff, no? Yun ang naalala ko talaga, baku-baku yung daan. Buti ngayon maganda na yung daan at maunlad na tayo. At pinuntahan to ni Angel Locsin nung isang araw, di ba? Itong Mauban. Di ba? Okay, mga kaibigan, sisimulan ko na ho. Pangulong Manuel Luis Quezon. Birthday niya ho sa ilang araw mula ngayon, 19 August 1878. At siya po'y pinanganak sa Baler, na ngayon ay Aurora. Alam nyo na, dati Tayabas yan. Kaya nga nakakalungkot na hindi na siya Quezon. At marami nagkakamali at tinatawag pa rin itong Baler Quezon. May kukwento lang ako sa inyo na isang magandang ginagawa ni Quezon kapag kaaraw na ito. Nung siya ay Pangulo ng Pilipinas o kahit noong siya ay politiko, ang kanyang birthday ay lagi niyang sineselebrate sa Colegio de San Juan de Letran. Ito po yung kanyang high school nung panahon na iyon. At nakakatuwa kasi yung buong Letran ay nandoon. Mga estudyante. Tapos sila po ay sama-sama doon. Nandoon ang Pangulong Quezon, nandoon ang kanyang pamilya. Pagkatapos doon, after the mass, saka haharap si Quezon sa mga taga-Letran, Letranista, at sasabihin niya, "Arriba, arriba!" Joke lang po. Hindi yun ang sinabi niya. Si Speedy Gonzales pala yun, arriba ng arriba. Ang sasabihin po niya, mag-a-announce siya na, wala na tayong pasok. Yan, wala nang pasok. So, uuwi na yung mga estudyante na tuwang-tuwa. No? So, pumasok sila para sa birthday ni Quezon, tapos sasabihin lang ni Quezon sa kanila, uwi na kayo, wala tayong pasok. So, mahalagang araw sa Letran ang birthday ni Quezon.
Nakakatuwa yan mga kaibigan kasi pag nakita mo yung pagkatapos ng digmaan, kahit wala na si Manuel Quezon, yung buong Quezon family, pupunta yan sa Letran para magdiwang ng misa tulad ng buhay pa si Nonong, si Manuel. At nakakatuwa yan, hanggang very recently, ginagawa po yan. At nandun, laging nandun, syempre, yung mga anak ni Manuel Quezon. Lalong-lalo na, yung nag-survive hanggang sa ngayon, si Ma'am Nini. No? Nini Quezon Abansenya. So, kaso, si Ma'am Nini, hindi na makapunta. Dati si Ma'am Nini, kahit na po malapit na mag-90 yan, parang 90 plus na siya ngayon. Ano yan libot pa rin ang libot. Pupunta sa campaign rallies, pupunta sa marcha. Alam nyo, ako pa nga ang humawak ng kanyang kamay. Nung re-internment ni Pangulong Quirino, nilakad niya yung maikling daan mula doon sa bukana ng libingan ng mga bayani hanggang doon sa puntod ni Quirino. Tapos ako yung dala ko yung isang kamay niya. So, honored ako doon sa ilang beses na na-meet ko si Ma'am Nini. Pero hindi na siya makapunta, kaya nung 2018, ang Letran ang pumunta sa bahay ni Ma'am Nini. At doon nagdiwang ng misa para sa birthday ni Pangulong Quezon. This was in 2018. So, makikita natin na ayan po no, yung misa. At naroon po ang mga apo ni Pangulong Manuel Quezon, including si Sir Manolo Quezon. No? Yung nag-invite sa akin sa yung wala, si Sir Ricky Quezon Abansenya. At yan yung mga taga-Letran na pumunta. So, Letran ang pumunta sa bahay ni Ma'am Nini. At syempre, naroon ako. No? Naimbitahan ako. At napakaswerte ko na makakapunta ako doon sa pagtitipon na yon, makasama ko at makakwentuhan. No? Yun lang masaya kahit hindi mo sila in-interview, kahit kasama mo lang sila doon, dami mong natututunan tungkol sa kasaysayan natin. At nakapagpapirma pa ako ng ilang mga gamit kay Ma'am Nini Quezon Abansenya. Hanggang ngayon buhay po at pinananalangin natin ng patuloy niyang health, no? Magandang health. So, bakit mahalaga si Manuel Quezon sa buhay ng mga Pilipino? Okay. Mayroong 3 pangunahing monumento sa Pilipinas ang isinagawa dahil sa isang contest. Alam niyo yung pa-contest. No? Tinawagan yung mga tao para bumuo ng monumento. 3 yan. Yung pang-4 na magiging, tingin ko yung kay Lapu-Lapu, no, sa Mactan, pero hindi pa yan nagagawa. So 3 pa lang. Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, at si Manuel Quezon. Tandaan nyo, Rizal, Bonifacio, 2 pinakamatinding bayani sa Pilipinas. Tapos yung pangatlo, Quezon. Ganong katindi yung Quezon, mga kaibigan. Bakit? Sumisimbolo ang monumento ni Rizal sa pagbubuo ng bansang Pilipinas. Sumisimbolo naman ang monumento ni Bonifacio sa Caloocan sa himagsikan ng Pilipino na nagsilang sa bansa. At si Manuel Quezon, ang kanyang monumento, 60 feet, tinayo yan. 60 meters ba? Kalimutan ko, basta 60 meters yata yan. At yan ay 60 meters sa nakabatay doon sa 66 years ni Pangulong Quezon bilang isang tao. So, again, babalikan natin yung kanyang buhay. At natulungan na tayo ni Ma'am at nabigyan na tayo ng background. 2 teacher yung kanyang magulang, si Lucio Quezon, nasa Larawan, at si Maria Dolores Molina, isang mestiza. No? So mga teacher sila. Alam nyo, si Quezon, minsan, bata pa lang siya, si Nonong, nakipag-away siya sa mga bata, tapos nakita ng tatay niya. Nakipag-away. Tapos nung pag-uwi, tinanong ng tatay. Sabi ng tatay, nakipag-away ka ba, anak ko? Sabi ni Nonong, hindi po. Sinapak niya talaga yung anak niya. Talagang dinisiplina niya. Alam niyo yung mga tatay nun, disiplinaryan. At sinabi,
hindi dapat igalang ang sinungaling. Ay dapat pangang insultuhin. Magsabi palagi ng totoo, ano man ang ibungan nito. So yun ang isang lesson na natutunan ni Manuel. Now, syempre hindi natin sinasabing siya ay perfecto. Hindi naman siya perfecto. Pero ito yung mga paalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Gayon din, tinuruan din siya ng kanyang ama na mahal niya. No? At ito si Quezon. Nasaan ba si Quezon dito? Ayun. So yun, no? Siguro siya, kinakanta niya yung, ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Abulin ng babae. Araw man o gabi. Kaya nga, idol ko si Quezon eh. Anyway, mga kaibigan. So alam natin yan, namasukan siya sa isang praile para lang makapag-aral, 9 years old, dinala siya sa Maynila. Yung Colegio de San Juan de Letran po, yan po ay isang secondary school. Sa Spanish system, secondary school yan. Ateneo Municipal de Manila, secondary school yan. So, pumasok siya sa Letran, tapos yung tanging kolehiyo nun, o tertiary, ay yung Universidad de Santo Tomas. No? At sa Universidad de Santo Tomas, nakilala niya doon sino ito? Si Osmeña, no? At si Emilio Jacinto. At siya ay so naging sila, schoolmates. At doon, summa cum laude. Matindi, summa cum laude. Ako, sumasampu. Hindi summa cum laude. At saka magna 9. Ayan, palumaan ng joke tayo. Palumaan ng teacher joke, mga kaibigan. Yan ang gagawin natin ngayon. Kanina na yung joke na eh. Palumaan ng teacher joke. Oh. Ito sasabihin ko sa inyo. Matindi to. Matindi. Ang hinala, si Lucio Quezon ay pinatay ng Katipunero. Mga Katipunero. Dahil ang allegiance pala nitong si Lucio Quezon ay sa mga Kastila. At hindi yan, noong unang panahon, mahirap talagang gumiwalay sa Kastila. Maintindihan mo yung mga tao noon. Kasi ang tinding shift noon eh. Pupunta ka sa side ng Pilipino, hindi mo naman kung alam kung mananalo. E ang problema, nagkamali si Lucio Quezon. Niyari ngayon. Pinatay. Pero ito yung matindi dyan. Kahit pinatay ng Katipunero, si Lucio Quezon, sumali si Manuel Quezon sa army ni Aguinaldo. So hindi niya iniisip yung paghiganti or what. No? But probably that will wait some other time. Pero pumasok siya sa army ni Aguinaldo, una siya'y kapitan, tapos naging major under the leadership of sino to? Tomas Mascardo. No, sa Central Luzon sila. Si Tomas Mascardo, mga kaibigan, siya po yung kalaban ni General Luna. Oh. So, napanood niya sa General Luna, sila yung nag-aaway doon. So, under yan si Manuel Quezon. Eh makikita nyo, si Manuel Quezon, doon sa General Luna na film, papasok siya doon sa huli. Diba? Kasama ni Aguinaldo. So yan, colorized picture, mga kaibigan. So kasama niya si Aguinaldo. Ang problema, nahuli ngayon si Aguinaldo sa palanan Isabela. Kasama ngayon ni Mascardo si Quezon. Sabi ni Mascardo, hindi ako naniniwalang si General Aguinaldo ay sumuko o nahuli. Puntahan mo nga sa Maynila kung totoo. So, si Manuel Quezon, si Nonong, ang pumunta sa Malacanang Palace. Si Emilio Aguinaldo, tandaan nyo to, napaka-poignant ha. Emilio Aguinaldo, unang pangulo ng Republika. Kasi si Bonifacio, unang pangulo talaga. Si Bonifacio ang unang pangulo. Pero si Aguinaldo, ang pangulo ng unang Republika, binisita ng unang pangulo ng Commonwealth, Quezon, in the future. Saan sila nagkita? Malacanang Palace, basement. Pero preso si Aguinaldo. At doon sila nagkita. At yun ang unang encounter ni
after the revolution, no, ni Aguinaldo at ni Quezon, at syempre magiging makulay yung kanilang kwento. Nabanggit na ni Ma'am na siya ay naging abogado, no, piskal pa nga, at gobernador ng Tayabas. Eventually, siya po ay naging deputy ng Tayabas sa unang Philippine Assembly. Bakit napakahigante nung Quezon? Kaya kasi nasabi ko, arkitekto ng Estadong Pilipino. Modernong Estadong Pilipino. Bakit? Kasi si Manuel Quezon, nauna sila ni Osmeña. Pero dati si Osmeña ang mataas, si Quezon yung parang pangalawa. So deputy ng Tayabas sa unang Philippine Assembly, no? Majority floor leader si Quezon, no? Speaker naman si Osmeña. So wala pa hong Senate noon. Philippine Assembly ang tawag nila. So yan ang dalawa na nanaig sa 50 years, unang kalahating siglo ng 19th century, 20th century politics ng Pilipinas. Ang gwapo, mga kaibigan. Napaka-pogi. Kaya hindi mo masisisi kung bakit ang dami-daming nauto nito. At napasaya. Di ba? At ito yung mangyayari dyan. No? Noong unang panahon, si Osmeña, alam niyang threat si Quezon. Di ba lagi niyong pinapakita? Si Osmeña at si Quezon magkaibigan. Totoo yun. Pero magkaribal. Magkaribal. Alam niyo ginawa ni Osmeña para hindi siya mauusan ni Quezon? Tinapon niya sa US. Ginawa niyang Resident Commissioner of the Philippine Islands. Yung Resident Commissioner, yun ang hihingi ng batas, Jones, no? Para sa pagkalaya ng Pilipinas. Okay. Pero, tas ito, Knights of Rizal pa siya. Kasama ko pa siya sa Caballeros de Rizal. Itong picture niya bilang Knights of Rizal. Knights po, Knights hindi ho gabi. Tapos, ayan, no? So, makita nyo, si Quezon, ito'y matindi. Sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng diskarte ni Quezon. Political exile ang ginawa ni Osmeña. Pero anong ginawa ni Quezon? Binaligtad niya yung sitwasyon. Si Quezon ngayon, ang kausap ng mga Amerikano sa Washington. Ang hindi naisip ni Osmeña, itong Quezon na ito, masasanay sa pagkausap sa mga leader ng Estados Unidos. Na pagdating ng panahon, kahit sinong kaharap niyang Amerikano, wala na siyang hiya. Wala na siyang takot. Nasanay siya. At alam natin yan na sa dinami-dami ng girls sa buhay niya, noong 1919, no? Itong picture na to, naalala nyo, yung bata sila? Yan. Yan po yung kanyang pinsan. Si Aurora Aragon. Yan. At si Aurora Aragon, na kanyang pinsang buo, yun po ang kanyang mapapangasawa. Bakit? Nabasa ko to sa biography ni Quezon Kasi may Amerikano na gusto ng pakasalan si Quezon, pinipikot. Pikutin. Ay, naku, terrible. So, pumunta kayo sa Hong Kong si Aurora at si Quezon. Papakasalan na pala niya. Hindi naman nila alam biglaan. Matindi, mga kaibigan. Hindi nila alam. Pag uwi nila sa bahay, kasal na sila. Matindi, mga kaibigan. Matindi yung Manuel Quezon. Matindi. So, nagkaroon sila ng mga supling, mga kaibigan. At naging resident commissioner ng Washington nga siya. Sanay na humarap. Ito, tingnan nyo Manuel Quezon, banned ang flag ng Pilipinas sa Pilipinas. Pero sa Amerika, dinisplay niya yung flag ng mga kasama ng mga Pilipino. Tapos sa lahat siya yung tumayo doon sa flag. Alam na niya una pa lang, bago pa lang yung picture, yung photography, sa kanilang mga paningin, ginamit na ni Quezon yung yung statue niya. Sabi niya, tumitindig ako para sa kalayaan. Yun ang statement niya dito. Di ba? Kumbaga dito mo makikita si Quezon naging madiskarte sa imaging at saka sa branding. Hindi ito basta-bastang politiko. Eksperto to. Eksperto. So, kaya niyang humarap kahit kanino. Kung makikita niyo sa picture, tingnan niyo. Relax na relax siya. Tapos siya pa yung tingnan niyo, nagtatry siya ng radyo. Diba? Nag-try siya siya yung unang pangulong gumamit ng telepono.
So, yung technology nun, ano siya, hindi siya takot gamitin. At eventually, noong 1918, actually 1916, naging Pangulo ng Senado. 1916, nung unang pagbukas ng Senado ng Pilipinas, kasi si Osmeña naiiwan sa House. Siya yung speaker, di ba? Si Quezon, nag-Senado. Senate President ngayon, di mas mataas siya ngayon kay Osmeña. So dito mo makikita, naglalaro si Osmeña at si Quezon ng political chess game ng ating bansa. No? So Osmeña, Quezon, tapos si Francis Burton Harrison na paborito nila. Ang ayaw nila si Leonard Wood na gobernador general. Yan, si Leonard Wood. Antipatiko daw eh. Oh. Sabi ni Leonard Wood, the question of independence is like the desire of the Christian to go to heaven. They all want to go there, but not now. That is the real situation here, the American Voice. You don't see a lot of good and enthusiastic people rushing out and buying coffins to go to heaven. You don't see any parades here or any manifestations of independence. Oh, doon nasabi ni Manuel Quezon yung kanyang famous quote. Sabi niya, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like hell by the Americans. Okay. Pag nakita mo tong quote na to, parang sinasabi natin, sinumpa ni Quezon ng Pilipinas? Sinumpa ni Quezon? I would rather have a country run like hell by Filipinos. Now look at what is happening to our country, General. Pero, may clarification ako, mga kaibigan. Kulang tong statement na to. Okay, I will read the whole statement, ladies and gentlemen. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans, because however bad a Filipino government might be, we can always change it. Hindi tayo sinumpa ni Quezon. We took him out of context. Hindi tayo sinumpa ni Quezon, tayo ang sumusumpa sa ating sarili. Now, ito yung tingnan nyo to, no? Manuel Quezon, poging-pogi. Manuel Rojas, deputy speaker yata siya, kalimutan ko na. At ito si Osmeña. Yan. Rojas, Osmeña, sila yung unang pumunta sa US para hingin yung Bill of Independence. Iniwan nila si Quezon. Kasi nag-uunahan yung dalawa eh, na makuha yung credit sa independence ng independence natin mula sa Estados Unidos. So, si Quezon ay si Manuel Rojas at si Osmeña, Sergio Osmeña, sila yung nabuo doon sa Osrox Mission na nagtatag ng tinatawag na nakahingi ng bill, lobbying ng bill for independence. Sabi nila 10 years transition period to independence. Na ang pangalan ay Hair Horse Cutting Act. O di, tagumpay sila ngayon. Pag-uwi nila, tagumpay. Tapos sinalubong sila ni Quezon. Tapos sabi ni Quezon, ha. Kala nyo ha. Kala nyo makukuha nyo yung credit? Oh, nakakatuwa. Kasi kinampanya ni Quezon, bakit 10 years transition? Bakit meron pang Commonwealth? Pwede namang wala na. Immediate independence. So sabi niya sa mga kakosa niya, huwag niyo yung iboto yung bill na yan. Bumagsak agad. Nawala yung Hair Horse Cutting Act. Hindi nag-take effect. So sabi ni Manuel Quezon, ako hihingi ng batas. So siya yung nangampanya, pumunta sa US, kasama si Elpidio Quirino, yun yung assistant niya noon, at si Manuel Quezon ito, no? Pumunta sila sa US at hiningi nila yung tinatawag na Tydings-McDuffie Law. Tydings-McDuffie Law means 10 years transition period. Before independence. Ano kaibahan nun? Bakit nag-iba? Paano nag-iba? Kininginan ni Osmeña yan eh. Actually, may malaking kaibahan po. Sa Hair Horse Cutting Act, kasi sinasabi nila, loko-loko si Quezon, wala namang kaibahan yung tidings saka yung hair horse. Mali.
May kaibahan yung Tidings-McDuffie at Air Force. Dahil sa Tidings-McDuffie Act, negotiable ang pananatili ng US bases sa Pilipinas pagkatapos ng independensya. Pero sa air hose cutting, automatic. So, ayaw iboto ng mga congressmen yan. Humingi ng, naglabi talaga, pinilit ni Osmeña, ni Quezon at ni Quirino, kinausap nila yung mga congressman para mahingi ang bill na yan. At yan po ay dinala sa tao, nanalo, at pinapirmahan kay Pangulong Franklin Delano Roosevelt. And dahil dyan sa Tidings-McDuffie Law, nagkaroon tayo ng 1935 Constitutional Convention para doon sa tinatawag nating Commonwealth ng Pilipinas, yung 10-year transition, na dinala ulit sa US at pinirmahan ulit. So ito yung pagpirma sa Tidings, ito yung pagpirma sa 1935 Constitution ng Constitutional Convention ng 1935. So makikita ninyo sa video na ito, para ma-feel ninyo, marinig nyo mismo yung gumagalaw si Pangulong Quezon. Makita nyo siya. Ito po yun. For 11 years, the Philippines will govern themselves under American sovereignty and then will have complete independence. President Roosevelt certifies the recently adopted Constitution. America's pact with the people of the new Commonwealth, who are represented at the ceremony by Manuel Quezon, Philippine independence leader. I am happy to state that the Constitution submitted to me on behalf of the Philippine Constitutional Convention for certification under the Tidings-McDuffie Independence Act conforms with the provisions of the Act. The members of the Convention are congratulated on the satisfactory completion of a task so important and so significant in the life of their people. In the event of ratification of this Constitution, the authority granted to the Commonwealth government will permit exercise by the Filipino people of general control, subject only to a few important exceptions of their local affairs. And so, Senor Quezon, I congratulate you, all of you. Mr. President, I want to express to you the thanks of my people and of every one of them. Nice, no? Alit pala ng boses niya. Laking tao, ano? So, yun, ano? So, ito, no? Si Murphy, yung kanyang huling Governor General, ano? Ayan, Frank Murphy Aguinaldo Quezon. Eventually, magiging magkaribal sila doon sa 1935 elections. No? At matinding labanan yun. Matinding siraan tsaka wasakan. Yan yung magiging topic ng susunod na film doon sa General Luna Goyo at yung Manuel Quezon na pangatlo. So, nanalo po si Manuel Quezon doon sa basagan ng mukha ni na Quezon Aguinaldo at ni Gregorio Aglipay sa presidential elections. At November 15, ito po yung inauguration ng Philippine Commonwealth. No? So, kita nyo po, yan yung gayon na National Museum, yung dating legislature na tinatawag natin. So, ayun po yung legislature. Ayan po yung itsura. No? Tapos ayan si Pangulong Quezon na dumadating sa kanyang inaugurasyon kasama si Doña Aurora. Ayan po kasama si alam mo si Murphy to, ano? Tapos ito po yung sikat na scene na pinoportray po ng mga artista ngayon, ano? Yung panunumpa ni Manuel Quezon bilang Pangulo. Ang panunumpa ni Manuel Quezon, ang sinasabi niya, no? I, Manuel Luis Quezon, hereby solemnly swear, diba? And I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America in the Philippines, and we maintain true faith and allegiance thereto. So help me God. So makita nyo, no? Amerika pa rin yung namumuno sa atin. Pero ibinigay na kay Quezon ng kapangyarihan ng maraming iba't ibang aspekto ng lipunang Pilipino. Kaya siyang arkitekto ng modernong Estadong Pilipino kasi si Aguinaldo, si Bonifacio, hindi naman nila nahawakan ng buong bansa. Si Quezon ang unang Pilipino na nahawakan ng buong bansang Pilipinas. Oh? Siya ang unang nakapamuno for good and for bad. Quezon was not perfect. Ang galing ni Quezon sa politics of patronage, mga kaibigan. Oh? Hindi natin pwedeng sabihin, as a historian, hindi ko pwedeng sabihin na
si Quezon ay napaka-perfect na tao, perfect na leader. Pero marami siyang ipinakita sa kanyang pamumuno na sinasandigan ng ating estado ngayon for good and for bad. Oh? So ayan po si Quezon, mga kaibigan, habang nananalumpati. Yan pong itsura ni Quezon na yan po yung sikat na ginagaya kapag ka nagpapatayo ng mga monumento kay Quezon. Ayan, yan yung kanyang inaugural address. So, after that, yun po, pumunta po siya doon sa steps ng Palasyo ng Malacanang, tapos umakyat po siya bilang Pangulo. At pinagdiwang po, yun yung box na yan, nasa Quezon City Museum yan. Quezon Memorial Museum. Museo ni Manuel Quezon sa monumento niya. Yan po yung chest na nagtataglay ng 1935, original 1935 Constitution. No? So pinagdiwang nila yan nung after. So yan po, si Pangulong Manuel Quezon kasama si Vice President Osmeña. Na kanyang karibal. Makita mo yan, sa Susona, State of the Nation Address si Pangulong Quezon sa legislature. Yan, sa isang talumpati. Magaling siya mag-charm ng tao, magaling siyang manalumpati. No? At dito makita mo, astig. Alam mo yung astig talaga yung lahat ng politiko, kahit si Marcos, ginagaya si Quezon. Si Quezon exhibited a strong presidency. In fact, ang sinasabi nila, si Quezon ang pinakaunang diktador na Pilipino. Because of the strong presidency. Pero itong kaibahan nila ni Marcos. Si Pangulong Manuel Quezon, hindi mo maririnig sa kabila ng kahit anumang sinasabing imperfection niya, na siya ay nagpapatay ng tao. No? Hindi niya gawain yon yung political killings. Mga kaibigan. Rarat-ratin ka niya sa politika. Pero hindi ka niya papapatay. Hindi niya gawain yun. At mamaya malalaman ninyo kung bakit. Kita nyo, astig na astig ang forma, mga kaibigan. Bayaning-bayani. Di ba? Kaya siya tiningala ng mga tao. At ginawang saligan ng kanilang pag-asa. At eto pa, ito kaibigan niya ito. Ito si High Commissioner. So yung sa Pilipinas, ang namumunong Amerikano ang tawag High Commissioner ng Commonwealth. Si Paul B. McNutt. Alam mo, in-instructan niya yung sinasabi nila. Hini-rehearse niya talaga yung kuhang yan. Para pag pinicturan, ang dating, sinasermonan niya yung Amerikano. Alam niyo, pagka nakita ng mga tao yan, bilib ngayon kay Quezon sa postura, posturing, sa branding. At ito pa, nung si Leonard Wood na antipatiko, sabi nila, no? Ay dumating daw sa kanyang bahay, hindi pa siya Pangulo noon, Senate President, no? Lumabas daw siya sa kanilang sala para i-meet si Leonard Wood na nakakangsunsilyo. That is equivalent to our underwear. So kumalat yung kwentong yan at sinasabi parang ang kwento na yan, nagpapakita sa tao na dito sa bahay ko, kahit sino ka pa, ako ang boss. Ako ang hari sa bahay ko. Yun ang message niya. Kaya mga Pilipino, talaga tinitingala talaga si Quezon. No? Matipuno, matikas, no? Superhero, Superman, no? Ubermensch, sabi nga sa German. No? Tingnan mo, nagtatanim pa. Tapos kasama niya yung sa yacht, no? Pananamit niya, napaka-stylish, no? Nasa panahon, no? Tingnan niyo, nagbi-beach pa. Tapos nagbabarong Tagalog siya. Hindi totoo si Magsaysay ang nauna sa barong Tagalog. Si Quezon na yung mahilig magbarong Tagalog, mga kaibigan. Nakakatuwa lang ito, no? Yung barong Tagalog niya ay may American flag. Di ba? Nakakatuwa. Anyway, kita mo, pag nag-Amerikana naman, astigin din. Yung tayo niya, pag nakita mo sa litrato, talagang walang itatapon ka na litrato niya. Lagi siyang astig, lagi siyang matikas. Para siyang yung bayani ng epiko ng Pilipinas. Kaya yung mga tao gustong-gusto si Quezon dahil bayani talaga siya ng epiko. Yun ang tingin nila sa kanya. No? Ang gwapo. Diba? Ngiti pa lang, parang ang landi. Pero seryoso to. Ang tindi ng papel ni Quezon
bilang Pangulo sa modernong Estadong Pilipino. Bakit? Sinabi na ni Ma'am kanina, yung kababaihan gustong bumoto. Ang sabi ni Quezon, bigyan nyo ako ng 300,000 na signature kung talagang gusto nyong bumoto. Eh, binigay sa kanya. Hinigitan pa. So, anong ginawa ni Quezon? Nilagdaan niya ang pagboto ng babae na dati hindi nakakaboto ang babae. So, tingnan nyo, nung pinipirma ni Quezon yung pagboto ng babae, nakatingin talaga yung si Doña Aurora sa kanya. Just making sure na pinipirmahan nga niya. Kasi si Doña Aurora, suffragette yan eh. Tapos si Baby Quezon na yun, hindi ako nagkakamali, yung anak niya na, alam nyo, yung anak niya napakagaling nun. Yun sana ang taong magmamana ng kanyang political prowess, yung anak niyang babae. Kaso pinatay ng mga hook kasama ni Doña Aurora sa baler. Nakakalungkot yun. Pinatay nila, ang bubuting mga tao, pinatay nila. Kaya bumagsak sila sa tao eh. Oh. Anong ginawa? Bumili ng lupa para ipamahagi ng mura sa mga kasama. Yan ay sinimulan ni Pangulong Quezon ng land reform. Oh? Pinakilala niya ang mga konsepto tulad ng minimum wage law at 8-hour day. Pinatibay pa yan ng ibang mga pangulo tulad ni Quirino. Pero yan ay batayan ng labor rights ng Pilipinas ngayon. Na magtrabaho ka ng 8 oras, di ba? Magpahinga ka ng 8 oras at maglibang ka ng 8 oras. 8-hour day. 8 equals 24. So magtatrabaho ka lang 8 hours. Kasi dati, bago yan, ang tao nagtatrabaho 14 hours. Yung iba, abuso. So sabi, hindi, 8 hours lang dapat, sabi ng mga labor unions. At pinakinggan sila ni Quezon. At ang 8-hour day, tsaka minimum wage. At ano pa? Benepisyo sa mga manggagawa kapag na-aksidente o namatay. May mga ganun siyang proyekto. Pabahay, no? Sa mga tao. Kasi kaya nga niya may tinatag siyang isang, mamaya papakita ko sa inyo yung tinatag niya, para magkaroon ng pabahay ang mga tao. Pagtatatag ng Court of Appeals at nag-assign ng mga manananggol, hindi manananggal mga kaibigan, manananggol, attorney, sa mga mahihirap sa bawat bayan. At syempre, kahit Kastila-Loy siya, Kastila-Loy, Kastila itsura, di ba? Kastila din ang forma. Kastilang manalita, Kastilang magmura. Di ba? Ang kanyang paboritong mura ay... So, pero nakita niyo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa na magbubuklod sa lahat ng wika sa Pilipinas. So, pinirmahan niya ang wikang pambansa. Ang Tagalog-based wikang pambansa noong 1937. Oh, kaya siya yung tinatawag na ama ng wikang pambansa at pinagdiriwang ang Agosto bilang buwan ng wika. Now, panoorin po natin ito at pakinggan nyo mismo para meron kayong sample kung paano magsalita ang mahal na Pangulong Quezon. Ito message niya para sa inyo mga kaibigan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, His Excellency, Manuel Luis Quezon. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of lives and treasure of your patriots, martyrs and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness and of freedom. A Philippines with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women, all working together
for a better world than the one we have at present. Mga kaibigan, sabi ni Manuel Quezon, so at least, kita nyo yun, yung Pilipinismo niya, yung kanyang, meron talaga siyang vision na Filipino identity. Ipakilala na astig ang Pilipino sa mundo. Sabi niya, do not forget that you are Filipinos. Di ba? Huwag nyo kakalimutan na Pilipino kayo. At sabi niya, I dream of a capital city that politically shall be the seat of government, aesthetically the showplace of the nation, a place that thousands of people will come to visit as the epitome of the future and the spirit of the country. So, gusto niya magkaroon ng isang lungsod na magiging capital ng Pilipinas. Oh? At pagka nandun siya sa may Marikina, merong isang burol doon na uupo siya, tapos titingnan niya ang Maynila mula sa Marikina. Dati kasi makikita mo, bundok lang ang Marikina, tapos kita mo yung Manila. Sabi niya, sana magkaroon ng lungsod na magiging bedroom of Manila. So kapag may pabahay sa lungsod na to, papasok yung mga tao, pupunta sa Manila, uuwi doon sa lungsod na iyon. At naunang tinawag niya yon, Balintawak City. Yan ang gusto niya, magkaroon ng Balintawak City. Oh? Yan, sinesurvey niya yung magiging Quezon City. At ang problema, sabi nila, Quezon, pwede bang wag na lang Balintawak City yung pangalan niya? Ano yung papangalan ko? Quezon City na lang. Huh? Oh? So inuto nila si Quezon, or nagpauto si Quezon, or gusto rin ni Quezon, pumayag siya eventually. Kahit na sa ilang agam-agam, pumayag siya na Quezon City. Buhay pa siya. Piboy mo, buhay pa siya, mayroon na siyang lungsod. Quezon City ang tawag. Diba? Tapos, ang kinuha niya, taga Quezon din na mayor. Sabi niya doon sa kaibigan niya, Tol, dito sa lugar na ito, kunin mo ang lupang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Alam mo, sabi nung taga Quezon, wag na lang, boss. Okay na sa akin itong maliit na lupang ito. Okay. Yung lupa na yan, hanggang ngayon sa pamilya nila yan. Oh? Ang pangalan ng tao, Tomas Morato. At yung bahay nila nandoon sa Tomas Morato Street. So, taga Quezon yan, dinala ni Quezon sa taga Tayabas, dinala ni Quezon sa Quezon City. At yun yung naging unang mayor ng Quezon City. So ito po yung nakuha kong research nung ako yung nag-aaral pa lamang. Ito yung mga dyaryo ng pagsisimula ng Commonwealth. Ng Quezon City. So yan, groundbreaking nung Quezon City, no? Nung isang Commonwealth Day, November 15. Yan ng 1940. Yan. Bago lang magkagera. No? Tapos, ito yon, makikita nyo. Di ba lahat ng picture niya astig? May isang beses na isang photographer, nakita siya na binubuhat. Ayun. Nakita ni Quezon yung photographer. Si Honesto Vitog. At nakita nyo yung galit ni Quezon na nakita siyang binubuhat. Kasi yun pala, matagal na pala yung kanyang kondisyon. Na ngayon ay madaling gamutin, 6 na buwan lang gamutan. Pero noon, wala pang gamot. Yung COVID nga gusto nating madaliin ang daming namatay sa tuberculosis. Hindi na gamot. So yon, si Quezon ay biktima ng tuberculosis. So doon yan sinasabi, bakit si Osmeña lakas ng katawan? Ang tanda na. Ako, mahina ang katawan. No? Nakakalungkot. Eventually, dumating ang digmaan at iniwan ni Quezon ang pamahalaan kay Jose Abad Santos at kay Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel, talagang inutusan siyang salubungin ng mga Hapones. Kaya hindi taksil si Jose P. Laurel. He was acting on the orders of President Quezon and exhibited the highest loyalty to the Republic. Jose P. Laurel. Isang tunay na bayani yan. Maraming nailigtas na buhay. But anyway, tumungo sila sa korehidor
At doon nanumpa si Pangulong Quezon December 30 sa kanyang pangatlong termino. Unang termino and then pangalawang termino lang. Tama, pangalawang termino bilang presidente. Oh. Eventually, dinala sila ni Osmeña sa Estados Unidos. Oh. At dito, papakita ko na lang sa inyo, no? Kung ano yung itsura niya. Nandun siya, naglalabi pa rin siya. Nanatili siyang pangulo hanggang siya ay mamatay. So, ang tawag doon yung Commonwealth Government in Exile. So, makita nyo dito na isang video, although mahina ang sound sa inyo, ano? Sayang. Ay makikita nyo yung kanyang itsura. The enactment of the McDuffie Tidings Bill marks a new era in the relation of great nations with weaker ones. The United States has granted the Philippines their independence, thus completely surrendering its sovereignty over the people of the Philippine Islands. Never before in the history of the world a great nation has given up her sovereignty over a weaker people. Thus, we shall have in the Far East a new republic which will serve as an inspiration for the teeming millions yet under the control of other powers. It is my fondest expectation that the people of the Philippine Islands, grateful to the United States, will always look to the time when these two countries have been together with gratitude and gratification. I therefore believe that the independence of the Philippine Islands will contribute greatly to the peace of the Pacific and consequently to the peace of the world. Si Quezon ay matipuno, imahe ng isang bayaning matikas. Pero eventually, ginupo ng sakit. Napakalungkot, no? Ginupo ng sakit at siya'y nasa New York, doon sa Saranac Lake, no? Doon siya nagpapagaling. At para makita nyo kung ano yung itsura ng kanyang tahanan sa Saranac Lake, meron pong video dito na luma. Ayan, so dito sana siya nagpapagaling. Wala ko talagang sound dito, so nakikita nyo lang ang tinuluyan ni Pangulong Quezon. Ayan. So ito yung simbahan sa Saranac. Ayan. Tapos, so yun po, no? Nakakalungkot, namatay si Pangulong Quezon Agosto 1, 1944. Pagdating ng Oktubre, lalapag na si Osmeña bilang Pangulo ng Pilipinas sa Leyte Landings. So hindi niya nahintay. Ilang buwan lang. Ang plano pa ni Quezon, siyang babalik sa Pilipinas, tatakbo siya ulit bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 1946. Pero hindi na niya kinaya. Nakakalungkot. At makikita nyo dito sa mga video na ito, kung paanong nirespeto ng bundo si Manuel Luis Quezon nung siya ay mamatay. Alam niyo po ba na ang Pilipinas noon ay hindi pa man malayang bansa ay isinama na sa United Nations nung ito ay mabuo noong Oktubre ng 1944. Pero pumirma tayo. Isa tayo sa unang pumirma sa United Nations. Hindi pa tayo bansa. At nakita niyo kung paanong ibinaba ng iba't ibang embahada sa Estados Unidos ang kanilang mga bandila. Inglaterra, Estados Unidos, makikita nyo ang bandila ng Unyong Soviet. Makikita nyo ang bandila ng China, no? Noong panahon ng Kuomintang. Binababa po nila
sa karangalan ng ating mahal na Pangulong Manuel Quezon. Dito nyo makikita yung pagdakila nila sa taong ito. At makikita nyo yung film clip kung saan siya'y inaalala at makikita nyo nung siya'y buhay pa habang nangangarap na sana ay makauwi siya sa Pilipinas upang makita niya ulit ang kanyang mga kababayan. Kasama niya na ang kanyang anak na si Nonong, Manuel Jr. Oh. At ito po yung pagluluksa ng Pangulo ng Amerika, Franklin Delano Roosevelt. Eventually, mamamatay din si FDR after a few months. At makikita nyo kung paano pinagpugayan ng ating mahal na Pangulong Quezon. Siya po yung unang inilibing sa libingan ng mga bayani ng Estados Unidos. Ang tawag po sa sementeryong ito ay Arlington Cemetery. Siya po ay inilibing sa isang monumento para sa mga namatay para sa Maine. Yung Maine yun po nag-start ng Spanish-American War na naging sanhi ng Philippine-American War kung saan lumaban po si Pangulong Quezon sa Estados Unidos. Pero doon siya inilagak bilang isang parangal sa kanya. At makikita ninyo kung paano iginalang si Pangulong Quezon sa kanyang pagkamatay. With full military honors. Totoo po yan mga kaibigan, na si Quezon ay isang katumbas lamang ng gobernador ng Estados Unidos. So isang gobernador ng isang estado. Pero sa kanyang pagkamatay, binigyan siya ng full military honors. 21 gun salute yan. Kasi ang gobernador, 19 gun salute lang. At makikita ninyo, pati mga opisyal na Amerikano at mga iba pang mga dignitaryo ay kumilala sa kanya. Pagdating ng panahon, inuwi ang bangkay ni Pangulong Quezon matapos ang digmaan at inilagak nga sa monumentong bantayog para kay Manuel Quezon sa Quezon City na inihalin tulad ang kanyang labi sa labi ni Napoleon Bonaparte. Nakaangat sa lupa at pwedeng tingnan mula sa itaas. Parehong-pareho kay Napoleon Bonaparte. Sabi ni Lucio Quezon kay Manuel, nung siya'y bata pa, just be good and be just to your fellow men. No matter how high your station in life may be, never forget that you came from poor parents and that you belong to the poor. Don't forsake them, whatever happens. Bago ko po tapusin ang aking presentasyon, gusto ko pong magdagdag ng isang maikli na lamang na kwento. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi lamang dapat kwento ng tao at mga bansa, kundi kwento ng pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Noong si Manuel Quezon ay isang politiko, may narinig siyang kwento na ang nanay daw ni Dr. Jose Rizal, nung papatayin ng kanyang anak, ay tumungo sa Malacanang Palace para humingi ng tulong kay Gobernador General Rafael de Izquierdo. Not Rafael de Izquierdo. Camilo G. de Polavieja. Sa kwentong ito na maaaring hindi totoo, isang legend, dahil hindi daw pinakinggan ni Governor General Polavieja ang hiling ng kanyang ina, si Doña Chodora daw ay umakyat at gumapang sa mga steps ng Malacanang Palace. Nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Si Manuel Quezon, sabi niya, kapag ako naging Pangulo, igaganti ko si Doña Chodora. Kaya sa unang pagkakataon bilang Pangulo ng Pilipinas, sa kanyang pagpasok sa Malacanang, sinabi niya na isa sa magiging ritual ng aking pagpapasinaya o inauguration ay aakyat ako ng taas noo sa Malacanang sa unang pagkakataon bilang unang Pangulong na nirahan sa Malacanang bilang leader ng buong bansang Pilipinas. Kaya lahat ng Pangulo ng Pilipinas matapos ng kanilang panunumpa ay umaakyat po sa steps na yan
in a ritual repetition of what Quezon did. Pinaghiganti niya po si Doña Aurora, Doña Chodora, at sinabi po niya, walang Pilipino na kailangang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ang ganda mga kaibigan, walang Pilipino. Sabi niya, i-commute natin ang death penalty. Walang ipapatupad na death penalty sa aking panunungkulan. Ganun po ang pagiging makatao ni Manuel Quezon. Panoorin po natin kung paano ang pagiging makatao niya, sana ho mapakinggan ninyo, ay nag-extend maging sa mga Hudyo. The 1930s were a dark time in Europe. The Nazi Party steadily moving toward the final solution of what they called their Jewish problem. Stormtroopers swept across Germany and Austria, burning synagogues, smashing and looting Jewish businesses, and sending tens of thousands to concentration camps. I still have nightmares to this day. Jewish families quit their jobs, packed up their belongings, and fled for their lives. Many, even most, found there was nowhere to go. Nation after nation closed their borders. On the other side of the world, however, one nation opened its doors. More than 1,000 people attended a rally in Manila saying that Hitler had violated the inherent right of every man to freedom, life, and the pursuit of happiness. And to newly elected President Manuel Quezon, it was not a question of whether his country would help, but why other nations did not. Other countries perhaps did not think it that important. I don't presume to say. But I know that Dad had the moral courage to do it because he believed in the sanctity of human life and the right of people to live life as they believe they should. President Quezon showed the highest cards when he said simply, "It's the right thing to do." In the end, a deal made over poker, bourbon, and cigars would mean escape for over 1,300 European Jews. Most Filipinos are familiar with Schindler's List. Very few Filipinos know that Quezon was in his own way a kind of Schindler. Saying that the Filipinos would be glad that when the time of need came, their country was willing to extend a hand of welcome, Quezon opened his country and even a portion of Marikina, his private estate, to the desperate refugees. And the second mail, we got an announcement, a letter that said you've been accepted for a position in the Philippines. We went to the Philippines because it was the only place that gave us a visa. We were the last train out of Berlin. They closed the border. We were able to go to the Philippines and escape that. At that time, we were really free. Nakita po ninyo na hindi lang sa Pilipino nagkaroon ng pakikipagkapwa-tao si Pangulong Quezon, kundi maging sa mga ibang hindi niya kalahi. Sabi niya, bakit hindi tinutulungan ng ibang bansa ang mga kalahi ng ating Panginoong Jesucristo? No? At hindi lamang niya tinulungan ang 1,300 Jews. Ang mga Pilipino, eventually, kahit patay na siya, ay sinuportahan ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagboto sa UN doon sa pagbubuo ng State of Israel. At dahil dito, noong 1969, sinabi ng mga Israeli government na exempt ang Filipino from visa requirements dahil sa kanilang ginawa na pagliligtas sa mga Hudyo noong World War II. So may monumento para kay Manuel Quezon at para sa mga Pilipino sa kanilang pagliligtas. At ang Open Doors Monument na ito ay simbolo ng bukas palad ng Pilipino sa iba't ibang lahi sa mundo. Na-meet ko ang ilan sa mga kamag-anak ng mga taong nailigtas ni Manuel Quezon. Sila po ito at buhay po sila kasi 6 million po yung Hudyo na napatay ni Hitler at ng kanyang Nazi regime. Maaaring ang mga taong ito ay isa sa mga hindi na naipanganak o naisilang kung hindi ginawa ni Pangulong Quezon ang kanyang kabutihan. Sabi ni Manolo Quezon ng
apo ni Manuel Quezon, may na-meet daw siya na isang tao na ang pangalan ay si Mr. Price. At si Mr. Price ay isa sa mga nailigtas ni Quezon. At kinuwento ni Mr. Price kay Manolo, you know your grandfather? When I saw him, he saved us, I shook his hand. Now I want to shake your hands too. Because in shaking my hand, that shook your grandfather's hand, at it is as if you have shaken his hand as well. Nandito kami dahil sa lolo mo. Buhay kami dahil sa lolo mo. You know, he never had bodyguards. And he said that if anybody is not sure of the love of his people, he should step down. He has no business being president. Remember that you come from the poor and never forget the poor. And so he never forgot. As far as he was concerned, that was always first priority. So hindi lamang po pelikula ang ginawa ni Quezon. Kumbaga, hindi lamang pampelikula ito. Kailangan makita natin na naging halimbawa siya sa buong mundo. Pagdating ng panahon, si Pangulong Quirino ay kakalingain naman ang mga White Russians na nanganib ang kanilang buhay noong panahon ng 1949 sa pagbagsak ng China, ay sa pagbagsak ng China sa mga komunista, no? At niligtas din natin, protektado sila ng Republic of the Philippines. Tignan nyo, napakaliit nating bansa nun. At napakabago pa lang ang ating independensya. Pero tayo ay nakapaggawa na ng ganitong kabutihan. We are protecting the nation. At noong Vietnam War, niligtas din ng mga Pilipino ang mga Vietnamese at yung mga nasa Indochina sa pagkalinga sa kanila sa Bataan. So yan po ang binisita pa ni John Paul II yung mga refugees na yan. Kaya po, yun po ang gusto kong tignan natin. Yes, Quezon may have pinatibay niya yung patronage politics sa Pilipinas. He was not perfect. He was not. But if there is something that you're going to get from him as an architect of the modern Philippine state, ay ito yung pakikipagkapwa-tao. Sabi mismo ng mga Hudyo sa kanilang banal na kasulatang Talmud, whoever saves one life, it is as if he saved the world entire. Yan po ang pamana ni Pangulong Quezon sa atin. Kaya sana sa kabila ng pag-aawayan natin bilang mga Pilipino, sa kabila ng pagbabangayan natin bilang sa social media, sa Facebook, sana maalala natin ang mga panahon sa ating kasaysayan kung saan tayo ay nagkasama-sama. Na kahit muntik na tayong magpatayan, ay sinabit pinili pa rin natin na yakapin ang isa't isa at sinabi natin, pare, bakit tayo magpapatayan? Pare-pareho tayong mga Pilipino. Kaya, yan po ang pamana sa atin ni Pangulong Manuel Quezon. Yan ang gusto kong piliin sa lahat ng maraming pamana niya. Pakikipagkapwa-tao. Ako ay Pilipino, kalahi ni Quezon. Iniibig ko ang sangkatauhan, iniibig ko ang kapwa ko. Maraming salamat po. Ating kapagsalita, Sir Michael Charleston Briones Chua, isang Filipino historian po at tumalakay sa arkitektur ng modernong Estado ng Pilipino. Tulad nga po ng sinabi namin kanina sa pambugat natin ng pagsisimula ng programa, ay sana lahat ng itong pagtalakay po natin ay
makapaghatid ito ng inspirasyon sa bawat okay na? Okay. So, ayun. Sa bawat Pilipino na maging silbing inspirasyon, whether o ika nga po, kahit pa sa pagiging leader politiko o sa personal na buhay, yung virtues ng ating Pangulong Manuel Quezon. Sapagkat sabi nga po ay kung ano yung pagkatao, yun ang makikita sa pamamahala. Ano po? So, nakita natin na yung naging pamamahala ng Pangulong Quezon ay nag-ugat po sa kung ano yung kanya talagang pagkatao. At sana yung ganito ang dumating sa atin at mangyari sa atin mga natututunan ngayong umaga na to, magsilbing inspirasyon at isa sa buhay natin. Sapagkat hindi kailangan maging sinaunang panahon para masabing tayo po'y gumawa ng maganda na katulad ni Quezon, sapagkat pwede rin tayo maging bayaning katulad niya sa makabagong panahon. Diba? So yan po at maraming salamat. Sa pagkakataong ito, Jen, siguro yung mga katanungan, kung mayroon na tayong nababasa, bigyan natin ng daan isa-isa. Yun. Para naman po sa may mga katanungan, para po dun sa dalawa nating naging speaker ngayong hapon, pwede nyo pong i-type dun sa ating chat box, tapos babasahin na lang po natin. Dumako po muna tayo sa ilang katanungan sa FB Live. Meron pong tanong dito si DK Caseñas Padua. Totoo po ba yung sinasabi nilang sinampahan ng kaso si Presidente Manuel Quezon ng isang babaeng taga Mindoro? Ito po ay nakatala sa isang historical bulletin na may nakitang kaso kay Pangulong Quezon. At ito ay pinapatunayan din ng isang historian, si Jose Victor Torres. Yun yung nakakalungkot kasi siyempre bata pa noon si Pangulong Quezon. Hindi naman natin itinatago yan. Merong nag-akusa sa kanya na siya ay nanggahasa. Tapos ito po yung sinasabi ni Ginoong Torres. Noon daw nag-appear si Quezon sa korte, sinabi daw niya na do you think with a face like this, I need to rape someone? Naabsuelto daw sa kaso si Manuel Quezon. Hindi ko alam kung totoo yung kwentong yun. Kailangan makita ko pa yung dokumento. Pero yun, may kaso nga daw po siya ng panggagahasa. Well, yun na nga, hindi yan na-justify. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi talaga. Mahirap pong humarap sa inyo na puro mabubuting salita lang isasabihin ko tungkol kay Quezon. Hindi ako magiging tapat sa kasaysayan. Kung ganun. Yung patronage politics lang yan, tindi na eh. Yung kanyang record sa pag-charm ng babae, matindi na eh. Pero yun na nga. Kasaysayan na yan. At nakakatuwa, kahit yung pamilya Quezon, hindi naman sila yung parang itinatanggi o anuman. Basta sila, pinapalaganap nila yung kwento ng kanilang lolo. Pero hindi katulad ng iba na kailangan linisin yung gawing santo yung mga yung mga kamag-anak nila, 'di ba? Tapos magre-resort sa negationism, sa false history, distortion ng history na hindi naman napakaganda. Ayun, okay. Meron pa ba? Yung po kanina para kay Dr. Rodilia, kung may mga katanungan din po kayo. Ako isa ma'am sa magtatanong, pero well actually, hindi po ito tanong. Para lang doon sa nabanggit ninyo, na dapat ay nag-sharing, nagtutulungan tayo. Kasi ang pinag-uusapan natin, akmang panahon. Yung new normal tayo, kaya yung mga discussions ay inaakma natin. Well, nakikita po natin, Dr. Rodilia, na parang ang sabi nga parang nakakaligtaan ng tao. Sapagkat ngayong panahon na ito ng pandemya, na kung saan dapat ho ay nagtutulungan ang tao, kumakalinga sa isa't isa, ay parang doon pa lumalabas yung sobrang magbenta ng mga
face mask, sobrang nagbenta ng mga kung ano, ng pangangailangan during pandemic, no? Dito nga po yata sa pandemya, sa mga ganitong krisis, makikita kung ano talaga ang tunay na pagkatao ng isang tao, no? At nakakalungkot na meron po, hindi man lahat, meron pong nakakagawa nito na sabi nga po ay baka hindi po ito alam ang tunay ang istorya ni Quezon. Kaya po siguro nagkakaganon ito mga tao na ito. Yung po naman ay parang sharing ko lang kung ano yung nangyayari sa kaganapan. Katulad rin nung kay Sir Chua na sabi nga mas maraming magandang bagay ang pwede natin pulutin. No? Wala namang perpekto, wala namang kahit sino siguro. Lalo na pag nasa politika, lalo na yung mga umuugit ng pamahalaan, laging may kapintasan yan, lalo na yung mga kalaban, wala namang makikitang tama yan doon sa mga maglilingkod na nakalaban nila. No? Ang importante po dito ay ang ating ipinaliliwanag dito at binibigyan ng saysay at diin ay kung ano yung magaganda at nangingibabaw na magagandang katangian o yung virtues na tinatawag, maging ito man po ay sa larangan ng paglilingkod o yung sa personal na buhay, yun naman ho ang ating sinasabi na kunin at magsilbing inspirasyon para sabi nga, magi din tayong bayani, nga lang sa makabagong panahon. Ano po? Sir Jeans, gusto kong dagdagan, ano? Yes po. Sa kaso ni Juan Luna, halimbawa, na nagbigay sa atin ng dakilang Filipino identity na panahon ng propaganda movement. Yes. Napatay nga yung asawa niya at saka yung kanyang... Di ba? Actually ngayon, may mga ganyan na movement na parang kapag nakagawa ng krimen yung isang tao, parang gusto nang i-cancel. Cancel culture ang tawag nila ngayon, di ba? Tinatanggal yung mga monumento. Ako hindi ako agree dyan kasi kailangan tignan mo yung konteksto ng tao. No? Yes. Actually, maganda nga, may monumento dyan para na-explain mo na ito yung masama niyang nagawa, ito yung mabuti niyang nagawa, tapos matuto tayo sa lahat ng ito. Di ba? Yun nga, may mga nagawa man si Pangulong Quezon, actually, mas malala pa rin yung mga sumunod sa kanya, no? Tama kayo. Pero siyempre, siya yung isa sa mga nauna dyan. Sa pamumulitika, yun, matinding mamulitika. Pero yun talaga i-reiterate ko yun, yung humanity. Kasi may kalaban ka naman talaga may politika talaga, kailangan mag-survive ka dyan Pero yung hindi ka pumapatay, kasi yung buhay ng tao, walang kapalit yun, sir. For me, Kaya, for me, yung Quezon, hindi nawawala yung kanyang kadakilaan. At ganun din si Juan Luna, hindi nawawala yung kanilang kadakilaan, di ba? Kaso, matututo ka sa kanilang mga maling ginawa. Yeah. Okay, tama po. Meron po ba, Jen, tayo mga katanong? Mula po sa ating mga participant, pwede pong isulat sa chat box natin? O kaya pwede ring live, mga kaibigan. Yes, so parang... Para marinig naman namin kayo, no? Okay, shoutout lang kay Susan Abuel. Salamat po sa papuri ninyo. No? Thank you. Roda Maranan, Carla Marie Carandang. Thank you po. Ayun, at saka habang medyo may nagtatype pa o meron mag-raise lang po ng questions, mag-raise lang ng hands, bago yan po ay nais natin din pasalamatan yung pong mga naging kasama natin upang maging tagumpay. Ito pong ating serye ng talakayan, ikapitong serye ng talakayan kay MLQ. Kasama po ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon, ng STI College of Lucena. In fact, dito namin ginagawa ngayon sa kanilang computer laboratory. Ito pong ating talakayan. Ganyan din po ang PLDT para magkaroon tayo ng signal na maayos-ayos. Smart, DTI, ang Department of Agriculture ba? Okay? Ang Philippine Coconut Authority at Alona Party List. At saka ibang mga kaugnay na tanggapan sa Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon. Pasensya na, Sir Jeans, saglit lang. DK Caseñas Padua, salamat po. Si Christy Briones, ang tita ko, salamat po. No? Jimmy Cipriano Uy, thank you po. Si Handungan La Fuerza, salamat po. No? Anrim Nobrob, salamat po sa inyong pagbati. Arnel Kanda, ang aking tito, salamat po. Mga nanonood lang po sila, salamat po sa inyo. Lorly Ayap Jasul, salamat po.
sa inyong panonood. Yan, okay. Meron pa ba, Jen, tayo na mga katanungan? Meron pa po tayong nakuha dito sa FB Live natin, galing kay Kaloy Sales. Yes. For Prof. Chao Chua, may historical record ba na si Manuel Quezon minsan ay tumatambay sa dating tahanan ni Don Tomas Morato dito sa Calawag, Quezon para lamang makipagkwentuhan? Hindi ho ako magtataka. Kasi sobra pong sobrang malapit po na magkaibigan po yung Tomas Morato. So hindi po hindi ho imposible yon. Para kung ako yan doon sa best friend kong si Mayo Baluyot o sa kaibigan kong si John Ray Ramos o Jonathan Balsamo, 'di ba? O Ian Alfonso. So verified naman yan by virtue of their friendship. No? So minsan kasi may mga ganung kwento na pinuntahan na yung Rizal ang bahay ko, pinuntahan ni Bonifacio yung bahay ko, pero minsan di mo mapaniwalaan eh. Pero yung Tomas Morato naman, paniniwalaan mo naman siguro. Yes. Maraming salamat sa nagtanong. Ayaw ba magpakilala? Teka lang po, meron po akong, yes. Yung si Tita Christy ko po, yung sinabi ko kanina, yung friend po niya si Teodi Guanyo, taga Quezon po, si Tito Chodi. Hello po. Okay po. Yun, ayos. Okay na po. Meron pa? Wala na. Okay. Hinihintay na lang po natin yung mga nagta-type in. May mga nagta-type in. Again, nagpapasalamat po kay Ma'am Rodilla, no? Doon sa paglalatag ng ideolohiya ni Pangulong Quezon, no? Malaking pakinabang yan. Nag-match po siya doon sa presentation ko tungkol sa buhay, tapos siya naman po sa paniniwala. Ayun, okay. Dapat pala, ito, aking naisip kasi Prof. Chua, kay Ma'am, sa bagay si Ma'am Rodilla, okay, tubong mula yan, Quezon yan. Yung mga katulad ni Prof. Chua, ganyang kalalim yung kanyang kamalayan sa Pangulong Manuel Quezon, dapat maging anak na din ng Quezon, di ba? Di ba? Kasi parang mas alam pa niya yung kasaysayan ng taga Quezon, si Quezon na kumpara doon sa ilang mga Quezonian. Pero well, anyway, that's the purpose of our discussion series, para maibigay nga yung buong kamalayan tungkol sa ating pong bayani, Pangulong Manuel Quezon. Okay, questions? Meron pa ba? Can I greet also? Mga kabataan ito, si John Renzo, taga Quezon po sila. Thank you so much for listening. At marami ho silang nag-aabang para sa lecture namin bukas. At si Brian Capistrano sa gala. Yan, see you daw po tomorrow sa Young Advocates of the Philippines sa Quezon. Thank you po. Okay na? Meron pa ba? Okay, sige. Okay, ang kasunod po natin ay katulad ng inaasahan po na natala ng ating pagkakasunod-sunod ng programa ay yung pagkakawad na po ng mga sertipiko. Ano po? Okay? Okay. At manatili nga po pala, bago tuluyan nating igawad dyan, manatili po at nag-aanyaya tayo na makiisa at subaybayan po ang mga susunod na mga gawain kaugnay po ng Yugnyugan Festival 2020 online. Ito po nilalayon para po hindi mawala sa ating isipan at alaala yung magandang karanasan na dinudulot po kapag nagsa-celebrate tayo ng Yugnyugan Festival dito sa lalawigan ng Quezon tuwing Agosto. Bilang on top naman ng ating Yugnyugan Festival, syempre, ito pong ating pagpaparangal, taon ng pagpaparangal sa pamagitan ng pag-alaala sa kaarawan ng ating Pangulong Manuel Quezon. Go? Ano na kasunod?
Shout out kay Tricia De Asis. Ayun, okay. Buti na lang maraming fans si Prof. Chua. And then of course, sa pangalan po ng Pamahalaan Palalawigan ng Quezon, ng Provincial Tourism Office, syempre, kami po nagpapasalamat din sa lahat po ng kasama natin ngayon, whether ito sa Zoom, directly sa Zoom, or doon sa ating FB Live. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa serye ng talakayan ngayong buwan ng Agosto, taong 2020. Ano po?